Kagubatan ay isa sa pinakamahalagang yaman ng ating kalikasan. Dito nanggagaling ang malinis na hangin, tirahan ng mga hayop at iba pang likas na yaman na kailangan ng tao. Ngunit sa paglipas ng panahon, unti-unti itong nawawala dahil sa kapabayaan at mapanirang gawain ng tao. Ang kagubatan ay hindi lamang tahanan ng mga puno at hayop. Ito ay simbolo ng buhay at pag-asa. Nagbibigay rin ito ng proteksyon laban sa pagbaha at pagguho ng lupa dahil pinipigilan ng mga ugat ng puno ang pagguho ng lupa. Dito rin naninirahan ang iba't ibang uri ng hayop at halaman na mahalaga sa balanse ng kalikasan. Sa kasalukuyan, patuloy na nasisira ang ating kagubatan dahil sa iligal laging, kaingin, pagmimina at pagtatapon ng basura. Kapag nawala ang kagubatan, tumataas ang panganib ng pagbaha, tagtuyot at pagkawala ng biodiversity. Magandang araw, andito po tayo ngayon upang hingiin ang isang opinyon ng ating munting guro na Sir Habib Mastura. So, Sir, ano po ang maipapayo nyo sa kabataan tungkol sa pagprotekta sa kalikasan? I see. Okay, thank you very much, Miss Mama, for your sa iyong mga katanungan. Ang maipapayo ko lang sa ating mga mag-aaral tungkol sa kalikasan ay dapat ilagay natin sa isip at sa ating diwa na ang kalikasan ay pinaka-importante sa ating buhay. Ito ay dapat pangalagaan ng ating mga kabataan sa ngayon na panahon because ito ay pinaka-importante sa ating buhay. Sa pamamagitan ng kanilang pag-secure or pag-alaga sa ating mga kakahuyan, sa ating mga forest at saka sa ating mga paligid ay isa yan sa pinaka-importanting dapat gawin ng ating mga kabataan para makatulong sila sa ating kalikasan. Pangalawa, ang dapat sa ating mga kabataan ay ilagay sa isip na ang kalikasan ay isa yan sa pinaka-importante sa ating pamumuhay upang ito ay pangalagaan. Number 3, dapat kayo ay magsama-sama bilang mga kabataan sa ating paaralan, especially sa ating universidad na Cotabato State University, ay magkaisa upang paano ito pag-alagaan, no? Ang ating kalikasan, lalo na dito sa ating departamento kagaya ng Department of Forestry. So, yun lang siguro ang pinaka-importante sa ngayon na panahon kung paano natin matulungan ang ating kalikasan. Maraming salamat po. Thank you po, Sir. Sa pangalawang katanungan, Sir, paano makakatulong ang simpleng mamamayan sa pagpapanatiling ng malinis sa kapaligiran? Okay, thank you very much. Simpleng mamamayan. Sa pinaka-simple din ang dapat gawin natin para makatulong sa ating mga simpleng mamayan. Ito ay ang especially sa paglilinis ng ating kapaligiran. Ito ay ang pagkakaroon ng segregation of garbage, no? Segregation of garbage, dapat ito ay kolektahin natin at huwag magtapon kahit saan. Ito ay ipunin at i-segregate ang mga dapat i-segregate. Halimbawa, yung mga plastic ay ibahin, yung mga nabubulok ay ibahin, at saka yung mga dapat na gawing mga pwede pang i-recycle ay i-separate natin.
para ma-maintain natin ang malinis ang kapaligiran. Ito ang dapat gawin ng ating mga simpleng mamamayan. Maraming salamat. Paano makakatulong ang bawat tao sa pangangalaga at pagpapanatili ng kagubatan? Paano makatulong ang bawat tao sa pangangalaga at panatili ng kagubatan? Sa pamamaraan ng magkaroon ng buong kaalaman tungkol sa mga kagubatan. Mga tamang gawain, mga pulisiya, at ano ang dapat at hindi dapat gawin sa ating kagubatan para manatili silang maayos at ligtas ang buong mundo. Yan lang. Assalamualaikum, kasama po natin si Ate Arapa. So Ate Arapa, pwede ba kitang magtanong? Ano ang pwedeng mangyari sa kalikasan at sa tao kapag patuloy na nasisira ang kalikasan? So, ang mangyayari sa ating kalikasan at mga tao kapag patuloy na masira ang ating kagubatan is firstly, ang kalikasan natin is ito is tirahan ng mga flora and fauna. So, possible na mawawala sila ng mga tirahan na yung mga hayop is kadalasan is doon talaga sila naninirahan. So, secondly is magkakaroon tayo ng soil erosion at pagguho ng lupa. At the same time, magkakaroon din tayo ng matinding init, which is nakaka-apekto yun sa mga tao. Firstly, yung mga tao is, for instances, yung mga farmers is nakadepende lang sila sa mga halaman nila. Na kapag magkaroon tayo ng matinding init or yung tinatawag natin na drought is nakakasira sa kanilang pananim at saka nakaka-add din ito ang deforestation kasi is nakaka-add siya sa global warming, which is matinding epekto ito sa mga tao dahil sa paiba-ibang panahon natin, which is kapag mainit masyado is nagkakasakit yung mga tao and nawawalan sila ng mga source of foods nila kasi nga nasisira yung mga pananim nila. Yun lang po. So, maraming salamat sa inyong informasyon. So hanggang doon. Assalamualaikum Ate Manilo. Maaari ba ako magtanong sa iyo? Bakit mahalaga ang kagubatan bilang tirahan ng iba't ibang uri ng hayop at halaman? Okay. First of all, ang kagubatan ay siya yung naging proteksyon ng lahat. And ang mga hayop at saka halaman, tulad yun ang sinabi ko, proteksyon siya ng flora and fauna. At the same time, ang mga hayop yung tirahan nila at the same time, doon din sila pupuntan na mga pagkain. Sa halaman naman, naging proteksyon nila ang kagubatan kasi pagdating sa heavy rain, like for example, kapag malakas ang ulan, hindi diretso yung malakas na ulan sa lupa, sa ground. Kaya hindi nagkakaroon ng landslides at the same time, hindi nawawala yung nutrients na nandoon mismo sa lupa, especially doon sa topsoil. So, yun lang. So maraming salamat Ate Manilo sa iyong binigay ng informasyon sa akin. Thank you. Magandang araw. Andito po tayo ngayon upang hingiin ang opinyon ng isang estudyante ng PS Forestry. So, para po sa inyo, paano po mapapangalagaan ng ating mga kagubatan? So para sa akin, iwasan natin ang pagpuputol ng mga puno. Sa halip, tumulong tayo sa pagtatanim ng puno at panatilihin natin ang kalinisan ng ating kagubatan. Yun lang po. Hindi pa huli ang lahat. Marami tayong magagawa upang mapangalagaan ang kagubatan. Kasama rito ang pagtatanim ng puno, tamang pagtatapon ng basura,
pagsunod sa batas pangkalikasan at pagkikipaglahok sa mga programang pangkalikasan. Ang kagubatan ay hindi lamang tahanan ng mga puno at hayop. Ito ay simbolo ng buhay at pag-asa. Pangalagaan ang kagubatan, pangalagaan ang kinabukasan.